Nagpasya silang tumawid sa kanilang mga bisig, kamao sa kamao, na nagsisimula ng direkta sa pamamagitan ng pisikal na puwersa, hindi kapani-pani walang mga kumpol ng enerhiya mula sa magkabilang panig ay nagsimulang lumikha ng isang malakas na alon ng arco na puspos ng hangin na may mga panginginig ng enerhiya. Ang ulo ng lipi ay hindi tumingin sa ngayon sa pag-unawa sa kanyang potensyal, ngunit upang ipaalam sa kanya kung nais mong makita ang lahat na may kakayahan ako, maghanda. Ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na sarili. Nang gabing iyon, isang kaguluhan ang humawak sa mga tao habang ang Mount Sanshan ay nanginginig na parang mula sa isang malakas na lindol. Ang mga batang monarko ay nagtago ng takot sa mga damit ng mga may sapat na gulang at malakas na sumigaw. Mahirap pakalme ng mga ito. Humingi ng tawad si Clan Head Namgang sa abala na dulot, na binibigyang diin na hindi ito sinasadya. Gayunpaman, pinasalamatan niya ang Panginoon na nagdulot ng lahat, dahil salamat sa kanya na naganap ang di malilimutang pagpupulong na ito, kahit na nakakaakit ito ng hindi kanais-nais na pansin. Ang isa sa mga monghe ay nagtanong sa ulo ng lipi, kaya sinanay ng iyong kapatid ang batang ito bilang isang bata. Ngunit isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Gayunpaman, nang makita niya ang kamay ng matandang lalaki, natigilan siya. Ang kamay ay ganap na disfigured, sinunog at durog, na parang na-atake ng isang hayop na rabad. Napagtanto ng pinuno ng lipi na ang mga salita ng kanyang yumaong kapatid ay naging totoo. Ang young master na ito ay hindi lamang mas malakas kaysa sa akin, siya ay higit na mataas kay Master Joseph Ing. Naisip niya na may halo ng paghanga at kalungkutan, marahil ang batang ito ay maabot ang antas ng bodhisattva at pagkatapos ay maging pinakamalakas na martial artist sa kasaysayan. Sa sandaling ito, ang kanilang paghaharap ay umabot sa rurok nito, ang matanda ay panahunan sa limitasyon. Pakiramdam ang hindi kapani-pani walang lakas ng kanyang kalaban ay hindi lamang siya sorpresa. Itinapon niya ang lahat ng kanyang mga pag-aalinlangan at ganap na sinira ang mga ito. Sa pagtingin sa mga mata ng binata, nagpasya ang pinuno ng lipi na huminto dahil naintindihan niya na naabot niya ang kanyang limitasyon at higit na panganib sa malubhang pinsala. Ngunit ang matandang lalaki ay matigas na iginiit, "Huwag mag-alala, magtiis ako." Sa sandaling sinabi niya, ito, ang dugo ay nagsimulang damaloy mula sa kanyang kamay. Inilagay niya ang halos lahat ng nakamit niya sa kanyang buhay sa pagbaril na ito. Walang punto sa kahit na pagtawid ng mga espada. Malinaw na ang lahat. Naisip lamang niya kung ano ang mangyayari kung ang binata ay hindi tumigil sa kanyang pamamaraan. Ang monghe na naobserbahan ito ay nakumpirma na ang lahat ng mga salita tungkol kay Mr. In ay totoo. Ngayon ay may isang katanungan lamang. Kaliwa, ano ang plano ni Mr. In na susunod na gawin? Napagtanto na kailangan nila ang kanyang kapangyarihan? Natanto ng lahat na ang young master ay maaaring maging kanilang pag-asa lamang para sa isang magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon? Tanging ang mga nakaranas ng tunay na kawalan ng pag-asa ay may karapatang hilingin tulong mula sa napakalakas na bata-tao. Gayunpaman, mahalaga na huwag sisihin ang kanilang sarili sa mga pagpipilian na kanilang nagawa kanina, kahit na tila mali sila. Minsan ang mga pangyayari ay hindi nag-iiwan ng mga kahalili. Ngayon kailangan nilang gabayan ang binata sa kanyang paglalakbay at maabot ang kanyang pag-unawa, na ang dahilan kung bakit madalas na binanggit ng kanyang kapatid ang taong ito. Ito ang matapat na katotohanan. Ang isang bagay ay kailangang magbago upang tama ang mga pagkakamali ng nakaraan sa isang tiyak na puwang at oras. Master, sa nadama ang pagkakaroon ng isang hindi pangkaraniwang nilalang na hindi niya nakilala ng mahabang panahon. Pamilyar ang boses na iyon. Ito ang Tathagata. Ang espiritu ay lumitaw sa harap ng In na parang lumilipad at tinanong kung kumusta siya. Ang guro ay tumingin sa paligid sa sorpresa, sinusubukan na maunawaan kung nasaan siya at kung paano siya natapos sa lugar na ito. Ito ay naging isang panaginip. Sino sa palagay mo ikaw? Kung makagambala ka sa mga pangarap ng ibang tao nang walang pahintulot. Sa galit at nagsimulang banta ang Tathagata. Gayunpaman, ang espiritu ay nanatiling kalmado, na nagpapahayag na si Mr. In ay hindi nagbago mula pa sa kanilang huling pagkikita. Iminungkahi ng Tathagata na magkasama.
Tumanggi ang master, at naghahanap lamang ng isang paraan sa labas ng bangungot na ito. Tumanggi siya sa lahat ng paraan, ngunit naintindihan niya na ang nilalang na ito ay hindi papayagan siyang pumunta tulad nito. Napansin ni Espiritu na sa pagkakaroon ng isang magandang oras kay Wayne. Ipinahayag niya na, ayon sa batas ng sanhi at epekto, magkikita sila muli, dahil ang lahat sa mundo ay sumunod sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod na mister sa mga salitang ito, ay tila kompletong maling akala. Sinasabi mo ba na ikaw ang naglagay sa akin ng may sakit na katawanihan at itinayo ang aming pagpupulong kay Wayne? Ano ang iyong laro? Nagtanong sa Tathagata Comly sumagot, hindi, ito ang lahat ng mga batas ng sanhi at epekto na nagbubuklod sa iyong mga patutunguhan. Ang ekspresyon ng Tathagata ay nanatiling hindi nagbabago, kahit na malinaw na napansin ng young master ang isang bagay na mahalaga. Kahit na, sa nagpa siya na kumuha ng pagkakataon na tanungin ng espiritu kung ano ang nakakagambala sa kanya, kung ano ang nangyayari sa mundo ng ika-ikay ngayon, tanungin ang Panginoon, ngunit ang Tathagata ay nagtanong bilang tugon, bakit ka nagmamalasakit? Marahil mayroon ka pa ring kalakip sa mundong iyon. Sa ipinaliwanag na wala siyang kalakip. Nais lamang niyang panuurin dahil ang Blood Demon ay nakakuha ng hindi kapanipaniwala na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip ng isang yekay na, sa lahat ng mga batas, ay hindi dapat umiiral sa mundo ng tao. Sinabi ng espiritu na kung sa pag-iisip ay ang sagot ay nakalagay sa mundo ng ekay, pagkatapos ay maibabalik niya ang kanyang fox bead at maghanap. Ngunit pagkatapos na ibalik ang bidsa ay magiging isang ikayka muli at mawala ng pagkakataon na bumalik sa buhay ng tao na may isang walang malasakit na hitsura. Tiningnan ng guro ang espiritu na napagtanto na alam niya ng maayos kung ano ang dumaan upang maging tao, at ngayon inaalok mo ako na bumalik sa buhay na iyon. Ikaw ay maliit, hindi mapaniniwalaan na tanga, sinabi ng Panginoon. Tahimik sa parehong oras, siya muling sinabi na wala siyang kalakip sa mundo ng ikay. Nag-aalala siya sa isang bagay lamang. Sa mundo ng mga tao, maaaring magkaroon ng isang bagay na hindi dapat doon. Tiniyak sa kanya ng Tathagata na ligtas ang talunin ng fox at palaging magagamit sa kung dapat siyang magpasya na ibalik ito. Tiyak na sumagot ang Panginoon na iisipin niya lamang ito kapag namatay ang kanyang katawan ng tao. Matapos ang mga salitang ito, iniwan niya ang espiritu at nagising sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod at isang maliit na kulubot pagkatapos ng isang mahirap na gabi, na sinumpa ang espiritu na sumabog sa aking pagtulog at sinira ang lahat. Nag-ungol siya habang naghahanda siya para sa bagong araw, na pagtanto na kailangan nilang maglakbay. Inatasan sila ni Yin na tipunin ang mga kinakailangang bagay na kailangan mo upang tiklupon ang lahat sa isang tela, kahit na mahirap, subukan, iniutos niya. Bigla, pinigilan sila ng isang matandang lalaki. Aalis ka na ba? Si Lirayan at Huey ay nanginginig sa tinig dahil may pinuno na nakatayo sa likuran nila na ang tingin ay tila tumusok. Ang kanyang kamay ay nakabalot, at malinaw na ang paggamot sa templo ng Shaolin ay nabayaran. Ang templo ng Shaolin ay talagang may mahusay na gamot. Sinabi ng matandang lalaki, na pinapanatili ang kanyang mga mata kay Yin, ang pinuno ng alyansa, na tinitingnan ang kanyang nakabalot na kamay, ay nabanggit na kakailanganin lamang niyang gamitin ang kanyang kaliwa para sa isang habang. Nagulat sina Lirayan at Huayan nang marinig ang ulo na tumutukoy sa young master bilang kanyang pamangkin. Hiniling sa kanya na huwag tawagan siya, ngunit ang matandang lalaki ay kumalas ito. May karapatan akong tawagan ka kahit anong gusto ko. Ikaw ang apprentice ng aking kapatid. Kaya ikaw ang aking pamangkin, at walang halaga ng iyong kalooban na magbabago iyon. Sa pamamagitan ng paraan, ipagpatuloy ang ulo sa pagbabalik. Tiyak na titigil ako sa pamilya upang opisyal na kumpirmahin ang aking hangarin sa iyo. Ito ay tila hindi kasing kakaiba tulad ng pagpapakain ng isang sanggol mula sa isang kutsara. Natukoy ang pinuno ng alyansa. Nais niyang tiyakin na ang young master ay may suporta ng pamilyang Namgyan upang lumikha ng isang matatag na pundasyon para sa kanyang hinaharap. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng tsaa sa karaniwang talahanayan upang talakayin ang sining ng espada ay sapat para sa kanya.
Nais din ng matandang lalaki na bigyan ng libreng pag-akses ang Ino sa alyansa upang mabisita niya ito ng walang labis na mga pamamaraan. Bukod dito, ipinahiwatig pa niya na handa siyang isuko ang posisyon ng pinuno ng alyansa sa hinaharap. Sina Larian at Huayan, na nakatayo sa mga gilid, ay nagulat, na binigyan ang posisyon ng pinuno ng alyansa sa Merm para sa isang tasa ng tsaa, hindi naririnig iyon. Ngunit sa hindi nais ang lahat ng ito, at sinabi, bluntly, huwag mo akong kasangkot sa lahat ng problemang ito. Iginiit ng pinuno ng alliance na ang posisyon na ito ay susi sapagkat pinapayagan siyang mag-utos ng 200 mga piling sundalo ng walang pahintulot. Ngunit kahit na hindi yun binago ni Ina ang kanyang isip, sa huli, nagpa siya ang matanda na pindutin ang mahina na lugar. Sa pamamagitan ng paraan, bawat buwan, ang posisyon na ito ay nagbabayad ng isang malaking halaga ng pera. Hindi kastiya siya para marinig ito ni Ino, ngunit tumanggi pa rin siya. Gayunpaman, pagkatapos ng paghinto ng ilang sandali, naisip niya, kung uminom ako ng tsaa paminsan-minsan, huwag lumahok sa mga gawain ng alyansa, ngunit pamahalaan ang mga sundalo at mabayaran. Ang kanyang mga saloobin ay naging mas matino. Okay, kung ito ang mga kondisyon, magkano ang binabayaran bawat buwan? Ang pinuno ng alliance, na nakikita ang kasunduan ay sinabi, pagkatapos ay maging ganito, ngunit mag-ingat sa pagbabalik at bumalik ng mabilis. Nalito si Lirayan, normal ba na kumuha ng ganoong posisyon tulad nito? Kailangan ba nating batiin siya sa naturang desisyon? Sa sigurado na ang eksaktong hangarin ng pinuno ng alyansa ay hindi pa rin alam sa kanya, ngunit alam din niya na ang matandang ito ay tiyak na hanggang sa isang bagay. Samantala, ang mga kaganapan ay bumalik sa sekta ng Huang. Ang Guard Commander Huan ay nasa kapal ng labanan. Ang mga sundalo na nakapaligid sa kanya ay pagsasanay, at ang commander mismo ay nagpapakita ng kanyang kasanayan sa mga laban sa bilog ng pagsasanay. Pinarangalan nila ang kanilang mga kasanayan araw-araw, nakikipagkompetensya sa bawat isa. Ang young lady na nagpapakita ng kanyang kasanayan ay palaging nakatuon sa bawat kilusan sa kabila ng lakas ng mga suntok ng kanyang kalaban. Tiwala siyang sumulong, pinapabuti ang kanyang liksi. Ito ang ika-4 na yugto ng pagsusulit kung saan napagpasyahan ang kapalaran ng mga kalahok. Sa ikalawang antas, ang isa sa mga kalalakihan ang unang umabot sa puntong ito. Siya rin ang naging unang nakarating sa ika-4 na yugto, higit sa kasiyahan ng madla. Naghihintay ang lahat upang makita kung paano niya hahawakan ang enkwentro sa langit na maling espada, isang maalamat na pamamaraan. Nagpasya ang guard commander na huwag hayaan siyang pumunta pa, at inilabas ang kanyang mga espada na handa na makisali sa labanan. Napanood ng young master na may kaguluhan, inaasahan ang kinalabasan ng paghaharap. Sa sandaling ito, ang ikatlong anino ng Lord ng Hao Clan ay biglang lumitaw sa arena at nagpasya din na lumahok sa Dragon Tournament. Mayroong isang panahunan na kapaligiran sa sekta ng Hui. Maingat na tinatasa ng young master ang mga kandidato, ang kanilang hitsura at pagsasanay ay nagtataas ng mga katanungan para sa kanya. Napansin niya ang kaguluhan sa mga aksyon at mukha na hindi nakakatugon sa mga inaasahan. Ang mga kabataang lalaki ay gumawa ng mga dahilan na mas malakas kaysa sa kanila ay lumitaw sa sekta, at nagdulot ito ng kaguluhan. Ang Panginoon, na nauunawaan ang kanilang mga salita, napupunta sa nasira. Wall doon sa ground training ay nakaupo sa isang estranghero. Ang kanyang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang hood. Nararamdaman ng guro ang isang bagong banta, umaasa na ang kalaban na ito ay hindi magiging boring. Lumapit siya sa estranghero at tumingin sa paligid na sinusubukan upang masuri ang sitwasyon. Ang kanyang sorpresa ay lumalaki kapag napagtanto niya na sinira ng taong ito ang pader. Tinanong ng may-ari ang estranghero kung sino siya at kung paano niya pinamamahalaang masira ang pader sa palaruan. Ang estranghero ay sumasagot sa isang salita, Heavenly Sword. Ang batang Mr. Incests na inulit niya, na nililinaw mismo ang ibig niyang sabihin. Tumayo ang estranghero, nagtanong kung siya ay ang parehong Heavenly Sword ng dugo. Ang master ay sumasabog sa galit, nagalit sa walang kabuluhan na pag-uugali sa kanyang teritoryo. Sa isang angkop na galit,
Inaatake niya ang isang estranghero. Ang kanyang Sky Strike ay tumatalakay sa isang malakas na suntok sa kalaban, na nagdulot sa kanila na malito. Mula sa epekto, ang estranghero ay lilipad sa pangalawang pader, na ganap na sinisira ito. Iniisip ng Panginoon kung paano ng ahas na tawagan siya ng brat na ito, at nangangako na parusahan siya para dito.